Kapag hindi pa nailigtas ang mga tao, ang mga buhay nila'y madalas na pinanghihimasukan at maaaring pinamamahalaan ni Satanas. Sa madaling salita, ang mga tao na hindi pa naililigtas ay mga bilanggo ni Satanas. Sila ay walang kalayaan. Hindi pa sila binibitawan ni Satanas. Sila ay hindi naaangkop at walang karapatan na sumamba sa Diyos. At sila ay labis na tinutugis at nilulusob ng matindi ni Satanas. Ang ganitong mga tao ay walang kaligayahan na masasabi. Wala silang karapatan sa isang normal na pag-iral na masasabi. At higit pa rito, wala silang dangal na masasabi. Tanging kung ikaw ay maninindigan at makikipaglaban kay Satanas, gamit ay iyong pananalig, pagsunod at takot sa Diyos bilang iyong mga sandata para sa isang buhay at kamatayan na pakikipaglaban kay Satanas, kung saan matatalo mo si Satanas na magiging dahilan ng pag-urong ng buntot nito at pagiging duwag sa tuwing makikita ka, upang tuluyan na nitong itigil ang mga paglusob at paratang laban sa iyo. Saka ka lang maililigtas at magiging malaya. Dito, lupay-pay lang tayong malakad. Hindi para sa atin ang pagpapababa ng sentensya. Kung ikaw ay determinadong lumaya nang lubusan mula kay Satanas, ngunit wala ka mga sandatang tutulong sa iyo upang talunin si Satanas, ikaw ay manganganib pa rin at sa paglipas ng panahon, kapag napahirapan ka ni Satanas na wala ka ng lakas, ngunit di ka pa rin makapagpatotoo o ganap na mapalaya ang iyong sarili mula sa mga paratang at pag-atake ni Satanas, magiging maliit lamang ang pag-asa na maililigtas ka. Sa huli, kapag ipinapahayag na ang konklusyon ng gawain ng Diyos, nasa pagkakahawak ka pa rin ni Satanas, hindi mo magawang palayain ang sarili mo. At dahil dito, hindi ka na kailanman magkakaroon ng pagkakataon o pag-asa. Kung gayon, ang ipinapahiwatig nito'y magiging ganap na mga bihag ni Satanas ang ganitong mga tao.